Ano po ang trabaho ng isang pari? Ano ang itsura ng schedule niya araw-araw? Hindi niyo po ba naitanong yon? May mga palabas na tungkol sa doktor, tungkol sa negosyante. Konti lang, no? Hindi naman kasi masyadong bestseller na palabas siguro yun. Hindi pinapanood masyado kung gagawa nila yun ng palabas. Schedule ng isang pari. A day of a life of a priest. Ang nakikita lang natin yung panlabas na ginagawa nila, siguro, nagmimisa, kasi yun po ang nakikita ninyo. Sa mga oras na hindi po siya nagmimisa, ano po ginagawa niya? Celebrate ng iba pang mga sacraments. Pag hindi po nila ginagawa yun, saan po sila? Ano po ginagawa nila? Siguro po nasa bahay lang nila. Buong araw silang nagdadasal. Nako, tapos ano pa? Na doon sila sa loob ng prayer room nila, lumulutang sila sa kabanalan. Diyos ko, Lord. Nako, hindi po natin natatanong, no? So we are not so familiar kung ano po ang ginagawa nila sa araw-araw. So much so, na akala po ninyo na talagang yun nga ang totoo. Na nasa bahay lang talaga yung pari, hindi dapat pwedeng lumabas. Kaya, from time to time, dumarating po yung mga sasakyan dito, no, walang pasabi, nangangatok, tao po, may pari po ba? Pwede po ba magpa-bless ng sasakyan? Naku! Swerte po kayo at nandun yung pari. You know kung saan sila? Di ba parati niyo pong nire-request ng misa sa patay, misa sa blessings ng bahay? Nasa inyo po. Wala po sa bahay. Rarely lang po ang pari na nasa bahay. Kasi di ba, sa dami po ninyo, nagre-request po kayo. So, ayun. At siguro kung may pagkakataon po ang pari na nasa bahay, siguro 1 oras yun na mananalangin lang, tapos nakaschedule na naman, may i-bless na naman, ganon. No? And sometimes, we can be so demanding. Ito po isang paalala lang. 2 lang po ang assign na pari dito sa parokya. Si Father Ray bilang parish priest at si Father Don bilang assistant parish priest. Wala na pong iba. Father Glenn, ikaw, saan ka na-assign? Hindi po sa parokya. Guest priest lang po kami. Bakit? Dahil ramdam po ng aming mga kaparian, si Father Ray at si Father Don, nahihirapan na rin dahil sa daming demand. Kaya sabi nila, tulong! Sige, tulong tayo. May meeting si Father Ray ngayon sa Our Lady of Remedies. So, sige, ako na magmimisa ngayon dito sa 10:00. Tumutulong lang po kami. Sa ibang mga parokya, mas nahihirapan po sila kasi wala po silang ganun karaming tumutulong sa kanila. In fact, minsan kami pa nga nire-request na tumulong sa kanila kasi yun na nga po, no? Pero hindi pa ako nagreklamo. Isipin niyo, nagrereklamo po ako. Hindi po, masaya po ako sa buhay ko bilang pari. Okay? So, rest assured. Now, ba't ko po sinasabi yun? Kasi gusto kong ipakita sa inyo na may isang bahagi po ng trabaho ng pagiging pari na hindi sigurado po ako hindi niyo po masyadong nakikita. At ano po yun? Ang pari po ang taga-absorb ng mga hinaing at mga problema at mga hinanakit ng mundo. Bakit? Di ba po pag may funeral or requiem mass, pari po ang pumupunta. Hindi naman po pwedeng misa lang yun na parang tubero lang na kuya tapos na, sige, bye-bye. Siyempre, hindi misa kaagad yun. Di ba pagdating ng pari, kumusta po? Tapos makikinig sa mga umiiyak. I-absorb po yun ng pari. Tapos pagkatapos pa ng misa, ayun, may iyak na naman. I-absorb po yun ng pari. Tao po yung pari, so siyempre, ma-absorb niya yun. Tapos, later on, may magre-request naman na kumpisal. Pag nangumpisal po ba kayo, reporting po ito ng mga achievements nyo sa buhay?
Hindi, di ba, mga kasalanan nyo? The deepest secrets that you have that you don't even tell your spouse. At si Father, minsan, napapaisip din, ay, grabe naman. Ganun pala kabigat yung kasalanan. No? Huwag po kayong pag-alala, hindi naman po namin yun aalalahanin kasi instruction po sa amin, paglabas po namin sa kumpisal, wala po kaming maalala. Bigla po kami magkakaroon ng amnesia na parang wala kaming narinig. Okay? So rest assured. Pero ramdam po ng pari yung emosyon. Hindi po niya pwedeng kalimutan yun. And so, ano po ang gusto ko sabihin sa inyo? Kung may expert po sa kasalanan at may expert po sa pag-diagnose sa kalagayan ng mundo, mukhang pari po yun. Bakit? Dahil kami po ang paulit-ulit na nag-a-absorb ng kasalanan at mga hinaing at problema ng mundo na even sa ibang tao hindi nyo na po nasasabi. Now, wag po kayong mag-alala. Baka kasi bigla kayong ma-anxious. Naku, kawawa naman sila Father pala. So sino kinakausap nila? O, wag po kayo mag-alala, meron po kaming kinakausap para iproseso yung mga na-absorb namin. Kasi siyempre, hindi naman din po pwede na wala kaming makausap or else, naku, saan pupunta si Father? Si Father, kapag walang nakakausap sa kanyang mga na-absorb, sa ibang lugar pumupunta. Hindi ko napapalangalanan yun. Sa mga nakakaalam, God bless. Ang ibig ko sabihin, dapat maproseso ito ni Father kasi mabigat ito. At ano yung mga pagninilay ng mga pari tungkol sa sitwasyon ng mundo? Na ang mundo ay hindi na po ligtas. Nahihirapan at naghihingalo na po ang mundo at higit na mas mahirap na ngayong mabuhay ngayong generation na ito kaysa noong mga nakaraang panahon. Bakit? Dahil ang dami ng nasusugatan, ang dami ng may pinagdaraanan sa buhay at wala silang paraan na maiproseso ito, kaya nagiging mas magulo ang mundo. Mga magulang, paano po ninyo po protektahan ang inyong mga anak sa takbo ng mundo? Akala ninyo safe sila sa panunood ng palabas sa YouTube. Kasi Father, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko maglaba, bahala na. Basta may tahimik lang sila dyan. Noong unang panahon, wala yan. Hindi rin sila exposed sa pangyayari sa makamundong lugar ng syudad. Dahil wala namang mga ganyang exposure. Ngayon, isang click lang, exposed na sila. No wonder, lumalala ang kaso ng depression and prolonged sadness. Bakit? Hindi ka ba madedepress sa ganung nangyayari sa mundo? Kung hindi lang po kami trained na iproseso ito, itong mga nangyayari, madedepress din po si Father. Kasi sobrang bigat po ng mundo at mga nangyayari na sa Kanya. O ngayon, anong gagawin natin? You see, nangangailangan tayo ng kaligtasan mula sa problema ng mundo at sa kanyang pinagdaraanan, suffering and pains. At ano ang solusyon? Akala natin ang solusyon is to keep ourselves pretending na okay ang mundo. That is not the solution. The solution is already given to us when Jesus came into the world. At ano ang solusyon? Tingnan ang kanyang ginawa sa krus na ngayon naka-cover. Linggo-linggo, tinitingnan natin, sa harap natin, andun na
nandun na ang solusyon. Bakit? Ano ang gustong gawin ng Diyos? Kailangan niyang palitan ang ating pusong bato ng pusong may laman. Kaya lang, paano niya gagawin yon kung hindi natin tinatanggap na may problema ang mga puso natin? May problema po talaga ang mga puso natin. Trust me, I heard it. I heard it from you. You see, anong sabi ng mga medical doctors? May mga medical doctors po dito. Ano sabi nila? They cannot heal what patients would not admit. Kung hindi po sila pupunta doon sa doktor at magpapakonsulta, hindi nila admit na may nararamdaman sila, anong magagawa ng doktor? Wala, di ba? Unless we admit that something wrong is really happening, then God would not be able to help us. Kasi hindi po namimilit ang Diyos. And you know what? Bakit po tinatakpan ngayon ng simbahan ito? Itong mga ribulto na ito? Because visually gustong tulungan tayo ng simbahan. Kasi linggo-linggo na tayong nakikita si Kristong nakabayubaw sa krus, pero parang wala pa ring epekto sa atin. Bakit? Kasi it's possible na pwede nating tingnan ang solusyon, pero hindi natin alam na solusyon pala siya. Bakit? Dahil sinasabi natin, okay naman tayo, wala namang problema. And so this is now the time na tatanggalin ng simbahan ang mga imahe, tatakpan niya para mapilitan tayong tingnan ang ating mga puso at masabi nating may problema talaga. In this time, in this period of Lent, inaanyayahan po tayo ng simbahan na magnilay paloob, na tumingin sa ating mga puso at tingnan at huwag matakot, may problema. At the moment na i-acknowledge natin, kilalanin natin, sabihin natin, pangalanan natin ang problema, doon magsisimula ang paghilom. At hindi manggagaling sa atin yun. Nakaabang lang si Kristo kapag sinabi na natin, Panginoon, hindi ko na kaya, may pinagdaraanan ako, hindi ako makalabas sa kasalanan na ito, sa relasyon na ito, sa sitwasyon na ito. Parang ang dilim talaga ng paningin ko, hindi ko na alam kung paano ako mag-move forward. Andyan lang po si Kristo, naghihintay na aminin natin yon at sasabihin niya sa atin, anak, ako na. Nasa akin ang gamot. Nasa akin ang solusyon. Salamat na kinilala mo na may problema. Thank you that you have admitted that there is a problem. And then healing will begin to take place. This is not the way of the world. The way of the world is to keep on pretending that we are okay, but we are not okay. And the moment we bring that to the light, the more we will see the work of God in us. Huwag po tayong matakot. Etong pagtatakip po namin ng mga ribulto, may hangganan po ito, hindi po ito buong taon. Tatanggalin din po ito eventually. And like that, eventually itong mga pinagdaraanan natin, maghihilom. Kaya huwag tayong matakot na i-admit na hindi tayo okay. Because it's in that moment, that particular moment, when we admit that we are not okay, then rescue will come. Jesus Christ will take on the role of our Savior, Helper, and Healer. Amen. Let us stand now as we